Ang sabi niya, nag-start po ako na high blood noong 2017. Niresetahan ako ng doktor ng losartan. Pero after a year, tumaas ang BP ko ulit at hindi na bumababa at masakit ang ulo ko. Hindi kaya ng pain reliever na tabletas, kaya injection na lang sa akin yung pain reliever. Kaya nawala ko sakit ng ulo ko. Tapos, binago na maintenance ko. Naging amlodipine. 10 milligrams na. After a year, nung nagpa-check up ako, request ko sa doktor na babaan niya milligram ng amlodipine, kung naging 5 milligrams na lang. Hanggang ngayon, iniinom ko pa rin yan. Pwede ko pa ba siyang itigil na at ano masasuggest niyo sa akin na dapat kong gawin? Sabi nila, kapag tinigil ko yung maintenance ko, baka bigla akong atakihin daw. Yon yung concern ni Ma'am Oppo A12. Dok, ubusin ko na lahat para isang pasada mo lang kung sa kanya rin yan? Sa kanya rin lahat yan? Hindi. Iba naman po ito kay Ma'am Ami. Kay Ma'am Ami naman. Dok, parehas ba yan? Paano ko sasagutin yung isa? Magkaiba, Dok, magkaiba. Sa puso naman yung isa. Sige, Dok, mamaya na lang din yung isa. Kasi yung amlodipine, ano yan eh? Calcium blanket. Yes, mayroong mga condition, for example, angina, mga ganon. Coronary artery. Kasi nga mayroong mga calcium na hindi ma-regulate, nagkukos yan ng constriction. So, ano mangyayari pag ininom mo yan? So, binablock niya yung receptor para hindi mag-cause ng constriction yung mga excess calcium sa katawan niya. Nagkukos ng ng high blood pressure niya kasi nga nagko-constrict na eh. So, talagang persado na yan. Yung puso na yan. So, ang ano ko lang, yun na nga. Kung iniinom niyo na wala naman din nangyayari, mag-isip-isip kayo at saka kung sasabihin, pag hininto, maatake. Sabi ko nga uli, ang problema kasi malapot na dugo. At saka sobrang mga mineral na hindi ma-regulate kasi hindi natin alam, baka mayroon tinatawag na leaky gut. Kaya ngayon ang excess mineral na galing din sa kung ano-ano mga kinakain, nagpo-promote na ng vascular calcification, narrowing of the artery, plaque buildup, yan, pwedeng makasira din sa kidney, pagtagal, dialysis. Kasi nga sabi ko, hindi kayo deficient ng synthetic drugs, kundi deficient kayo ng tubig, salt, saka nutrients, lahat ng mga nakukuha niyo sa pagkain ng mga vegetable, fruits, seeds, nuts. Pagkain po kasi ang binigay ng Diyos, hindi synthetic drugs. Kaya nga, let thy food be thy medicine, and let thy medicine be thy food. Pagkain po ang tinuturo. Okay? Next, sino yun?